Mula kay Jenny, totoo ba ang angels and demons at naiimpluwensyahan ba nila ang buhay natin? Ang mga tatawag na mga anghel at demonyo ay nasa relisyon ng Kristyanismo at iba pang relisyon. Ito'y ibang uri ng espiritu ng masama at mabuti. Lahat ng bagay ay merong duality tinatawag, may masama, may mabuti. Ang anghel ay nasa mabuti at ang demonyo ay nasa masama. Napakalaki ng impluwensya ng mga anghel sa ating buhay. Ang mga anghel ay gumagabay sa atin para tayo ay mailigtas sa disgrasya. Ang mga demonyo naman, ng mga masamang espiritu, ay nag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Kaya meron talagang impluwensya ang mga espiritu nito sa ating buhay. Mula kay Anik, palagi ko napapanaginipan ang isang dilaw na ibon na nasa hawla. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay depende kung ano sa iyo ang isang ibon at ano ibig sabihin na ang ibon ay nasa isang hawla. Iba-iba ang meaning nito depende sa taong nananaginip. Mahirap nating sabihin na ang isang panaginip ay ito lamang ang kahulugan. Depende sa taong nananaginip. Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung ano ibig sabihin ng kanilang panaginip, kinakailangan kong malaman ang kanilang background. Ikaw ba'y lalaki, ikaw ba'y babae, ikaw ba'y bata, ikaw ba'y matanda, anong profession mo, anong ginagawa mo nung araw na yon, nung nanaginip ka ng ibon na may hawla. Ano sa iyo ang hawla? Ano sa iyo ang ibon? Anong uri ng ibon ito? Ikaw ba'y mahilig sa ibon? Ikaw ba'y hindi mahilig sa ibon? Napakaraming tanong na kinakailangan masagot upang malinawan o mainterpreta ng mabuti ang isang panaginip. Mga tol, ang feng shui ay galing sa China. Ang purpose daw nito ay para maisaayos sa atin ang ating pamumuhay at magkaroon ng harmony ng ating kapaligiran. Ito raw magdadala sa atin ng matiwasay na buhay. At isa sa pinakamahalagang simbolo ng feng shui ay yung bagwa, na siyang kinakatakutan ng Pinoy ngayon pagkatapos nila mapanood ng pelikulang feng shui. Pero sa paliwanag ng feng shui practitioner na si Joy Lim, naunawaan natin ang tunay na gamit at kapangyarihan ng bagwa. Pero mga tol, sino nga ba si Joy Lim? At paano siya natutong mag-feng shui? Panoorin natin to. Si Joy Lim ay kilala bilang may-ari ng Charms and Crystals na nagpasikat sa paggamit ng mga lucky crystal bracelets. Pero kahit galing sa pamilyang Chinese, noong una ay hindi daw siya sumusunod sa tradisyon nila. Hindi ako sumusunod before sa mga family tradition, like kung ano yung mga dapat. Nagnegosyo ako and then without following feng shui. But then, napansin ko talagang hindi siya naging ganun ka-prosperous. I started with crystals. Pati na yung feng shui na rin. Ngayon, ay isa si Joy Lim sa pinakakilalang feng shui consultant. Lumaki ang pangalan niya sa larangang ito, hanggang maski mga architects at interior designers ay lumalapit na sa kanya upang kumonsulta. Bago nila i-build yung house, pupunta muna dito, ano nila yung floor plan nila, kung ano yung mga dapat, and then kung medyo complicated na, mahalaga rin na makikipag-usap ka sa architect. We need to get the directions, yung directions ng bawat sulok ng house natin, ano? So kung ang tinatanong mo kung saan ang sala, so syempre, ang sala ay family. So maganda siya sa east. Common sense lang yan. Tama ba kung ang CR mo ay nasa taas and then your kitchen is downstairs? Mali. So that's bad feng shui. So pinakaunang pwedeng nilang gawin para doon sa mga wala pang knowledge sa feng shui is to go around their house. Pumunta kayo sa sala, pakiramdaman nyo, tama ba to? Pero may warning si Joy tungkol sa pagpa-feng shui ng sariling bahay nang walang guidance ng isang expert. Kung gusto mo talaga sa lahat ng taong nakatira sa bahay nyo, kailangan i-check natin yung mga birthdays nila. And then from their birthdays, makukuha mo kung ano yung mga dapat, kung saan kwarto itong panganay mong anak, kung saan kwarto ang bunso mo or kayo sa master's bedroom. Pero sa hirap ng buhay, naiintindihan ni Joy na hindi madaling lumapit sa isang feng shui consultant.
lalong hindi madaling magpatayo ng bahay o magpa-renovate. May mga tips siya para dito. Whether you're staying in an apartment or condominium or you own your house, ang una mong aalamin sa may-ari kung ikaw ay umuupa lang, kailan ho ba ito pinatayo? Kasi ang period 7 natapos na. It ended 2003. So ngayon, nasa period 8 na tayo na nag-start ng 2004 hanggang 2024. Paint your house yellow for period 8, no? So, kung ito ay hindi pa naayos ng 2004, yun, start with that. Or kung wala kang pambilo ng pintura, yung arrangement ng bahay mo, baguhin mo. Kung ang sala mo ay nandun sa kabila, ilipat mo sa kabila. Ikutin mo lang para yung energy mabago. Yung house na yon, yun na yung tinatawag natin na period 8. Mayroon ding mga lucky charm na pwedeng i-display sa bahay. Pero kailangang alamin kung saan ang tamang lugar na paglalagyan. Meron tayong mga lucky charms na nasa sa house natin kung ano yung mga dapat natin gawin kung hindi na natin ma-renovate or hindi natin, or even if we renovated the house already and yet medyo meron pa rin mga negative. Kung gusto mo ng harmonious relationship, maganda ang Buddha sa loob ng bahay natin kasi ang Buddha is said to bring 10 folds of happiness. Kung gusto natin na feeling natin may multo sa bahay or meron laging nananakot sa atin or meron laging nagbabanta, maganda ang Kwan Kong sa loob ng bahay natin. Kung gusto natin ng good health, yung iwas sa aksidente, illness and accident, maganda, maiwas tayo doon, maganda ang Holy Gourd. Kung mapapansin din natin yung Temple Guard sa mga Chinese store, restaurant na parang lion siya na sa pinto, yun guard din yun against evil intentions, ganon. Marami tayong pwedeng gamitin na items like rooster. Ang rooster ay maganda siya kung maraming naninira sa'yo sa loob ng office and you suffer from that, maganda ang rooster. Kung gusto mo naman na harmonious, nagmamahalan kayo sa loob ng bahay, na gusto mong hindi kayo magkakahiwalay, maganda rin ang happy couple, yung simbolo ng mga nagmamahalan. Like ito, no? Kissing dog. Ang cat kasi, sa Japanese yan yung ibig sabihin ng cat, nagtatawag para maraming customer, kliyente sa loob. It's inviting clients to come in. Yung frog naman, it's a money catcher na lagi siyang naka-open yung mouth niya to catch money. Siyempre, hindi mawawala ang crystals pag si Joy Lim ang nagbibigay ng tip. Malaking bagay din, malaking tulong din kung may crystals. Okay? Siguruhin lang nila na totoong crystals, okay? Now, like ito, yung suot ko ngayon, this is Phoenix, okay? Ang Phoenix kasi, ibon siya, yung pinaka-queen na hari ng leader ng lahat ng ibon. Ito, pag feeling mo na gusto mo maging stable ka, yung business mo, okay, maganda. Ito naman yung monkey sitting on an elephant. Ito naman ay ganon din, stability. Kunwari, ikaw ay nasa mataas na katungkulan na, and then medyo shaky yung na parang feeling mo tatanggalin ka na or what, then you need a monkey sitting on an elephant. Maganda siya for your career. Minimix namin ng feng shui at saka crystals. Kunwari, sinasabi mo sa akin na love life mo is not really that good. Rose quartz ang binibigay natin sa love. Ito, made of rose quartz, pero Buddha siya. Para masuot ng tao, madadala nila kahit saan for protections and good luck. At tiger's eye, ang ibig sabihin nito, may convincing power ka, and maganda rin siya sa promotion. And then, pag dilaw naman, citrine, this is for wealth, money. If you want money, then magsuot ka ng citrine. And then if you want naman good health, magsusuot ka ng jade. Kung sobrang malas ang nararamdaman mo na
na hindi na-absorb. Kasi kung minsan, di ba, parang damit natin madumi, sinusuot pa rin natin kahit madumi na. Kailangan natin i-cleanse yun. So sa energy natin, maganda ang smoky quartz. At kagaya ng feng shui, may mga do's and don'ts din ang pagsuot ng crystals. Nagre-react siya sa atin. So pag pumunta ka sa funeral wakes, sa patay, or pumunta ka sa puro iyakan, negative people, nag-absorb siya. So what happens to your crystals? Humihina. Kung halimbawa naman, meron kang kaibigan na sobrang negative, na parang puro problema, araw-araw na lang sasabihin siya, ay, Bing, ang dami ko na naman problema. Ay, ang dami kong problema. Tapos, pasuot nga ng crystal mo. No, no, no. Kasi, mag-absorb siya ng negative energy from that person. Sa lahat ng mga gustong maayos na yung utang nila or maayos na yung problema nila, silver box lang yung kailangan nila. Susulat sila ng wishes nila and i-drop nila sa loob ng silver box. Tapos ilagay nila sa helpful corner, yung northwest direction ng bahay nila. Ang feng shui, ayon pa rin kay Joy, ay hindi lang basta pag-ayos ng bahay, paggamit ng lucky charms, o pagsusuot ng crystals. May tamang programming din daw yan ng ating sarili. Nagbe-build ka ng positive attitude sa'yo. Pag nagpo-program ka, mapoprogram sa isip mo na hiningi ko to, matutupad to. You can do your own mantras like, I want to get rich, I am rich now, I am rich now. Alisin natin yung negative energy before leaving the house. Yayaman ako, yayaman ako. And you'll see one day yayaman ka. Sa pagbabalik ng NPI, malalaman natin ang version ng feng shui sa India, ang Vedic feng shui. Pero bago yan, ang mga katanungan nyo muna kay Sir Jimmy. Mula kay Mark, natatakot ako sa mga nakikita ko kasi bukas ang third eye ko. Pwede ko bang ipasara ito? Mula kay Ben, bakit palaging black and white ang mga panaginip ko? Ang sagot ni Jaime Licauco sa pagbabalik ng NPI.